mga minamahal. Ang daming sinungaling sa mundo. Nanggigigil na naman ako. Ibalik natin yung gigil ko dito kay Mike Defensor. Nanggigigil ako sa iyo, boy. Ano yung sinasabi mo? Hindi naman ikaw yung nagtawag ng Blue Ribbon Committee. Ang sinasabi mo lang, may Blue Ribbon Committee. Nagpapalusot ka pa, boy. Boy! Huwag kang mambaboy, nagpapalusot ka pa, boy. Hindi daw siya mga minamahal yung nagtawag ng Blue Ribbon Committee, aray mo. Anong hindi ikaw? Sige nga. Anong hindi ikaw? Ikaw yung nandoon. Ikaw yung tao. Sinungaling ka, boy. Nanggigigil ako, mga minamahal. Pinapalabas pa ni Mike Defensor na sinungaling tayo. Talaga lang, ha? Mike Defensor, sure ka na ba dyan, te? Ha? Sure ka na ba dyan, Mike, sa ginagawa mo? Sure ka na ba sa mga statements mong baluktot-baluktot? Ha? Dumepensa ngayon mga minamahal itong sa Mike Defensor. Kasi, di ba, siya naman talaga nagpatawag ng Blue Ribbon Committee hearing eh. Sila Marcoleta, ano to, laglaga na? Nilalaglag mo na si Rodante Marcoleta? Ha? Sasabihin mo hindi ikaw, so kung hindi ikaw, sino yung nagpatawag? Si Marcoleta, si Pia Cayetano, si Alan Peter Cayetano, si Robin Padilla. Dahil dapat pinangalanan mo. Di ba? Ano yan? Takot? Ha? Takot lang? Kasi di ba sabi ko sa inyo mga minamahal, mali ang ginawa ni Mike Defensor na tawaging Blue Ribbon Committee hearing ang isang hindi naman authorized na komite. Press conference yung ginawa nila, hindi yung Blue Ribbon Committee. Kaya nga yung mismong may-ari ng building ng Senado, hindi pumayag kasi makakasuhan din siya eh. Tapos ngayon si Mike Defensor, pinilit niya na Blue Ribbon Committee ang tawag. Tapos ngayon sasabihin niya, hindi. Nanggigigil ako dito kay Mike Defensor. Pigilan niyo nga ako mga minamahal. Pigilan niyo ako. Panoodin natin to ha. Itong katarantaduan na naman ni Mike Defensor. Aray mo. Tsaka Senator, when pag-iisipan nila if they have to take legal action for the conference of the evening. Well, apel ako sa ating dalawang buting senador. Senador Erwin Gatchalian at Erwin Gatchalian at Senador Erwin Dulce. Ang daming sinabing korupsyon. Ang daming sinabing baka nangyaring Ano nga daming sinabing korupsyon, tapos yung mga ebidensya ninyo, yung maleta na may picture kayo. Sige nga, paano niya ipapaliwanag yung kay Dilima? Paano naging korupsyon yung kay Dilima? Sige nga mga minamahal, paano naging korupsyon yung kay Dilima? Na inatiran nyo ng maleta pero nakakulong pa. Paano naging korupsyon yung kay Tito Soto? Hinatiran nyo ng maleta yung kanyang executive assistant na si Mark pero 2015 pang patay. Paano naging korupsyon? Paano nakasali sa flood control si Father Flavi na isang pare? Paano nakasama yon? Diba tapos yung pinagsabihan niyo yung lugar na dinatingan ng pera, hindi naman nag-i-exist. Paano nasama si Chis Escudero? Paano ngayon lang nabanggit? Diba paano nabanggit si Sharon Cuneta, si Kiko Pangilinan na nakatanggap ng maleta? Picture yun ng pagtulong sa Marawi. Diba mga minamahal? Ano yun? Laglaga na kayo? Kayo-kayo lang din yung nagpupuksaan dyan. Ay, mga minamahal, tingnan ninyo, sila lang din yung nagpupuksaan. So, parang nilalaglag na ba, mga minamahal, ni Rodante Marcoleta? Ito nga pong sila, tawag dito, ito nga pong nilalaglag na Mike Defensor, itong sila Rodante Marcoleta, sila Alan Peter Cayetano, ganun ba yon? Ha? Iba na ibang klase para maisalba yung sarili. Ay, Diyos ko, mga minamahal. Sige, panoorin natin tong video na to. Ay, nako, ito talagang Diyos ko naman, ano nangyari dito kay Kay Mike Defensor, laban bawi. deliver ng pera. Bakit ang Sabi nila sa Erwin tsaka Senator, when pag-iisipan nila if they have to take legal action for the conference of the 18 March. Well, apel ako sa ating dalawang buting senador. Senador Erwin Gatchalian at Erwin Gatchalian at Senador Erwin Dulce. Ang daming sinabing korupsyon. Ang daming sinabing baka nangyaring pag-deliver ng pera. Bakit ang naging problema natin yung legality ng Blue Ribbon Committee? So, pangalawa, Ano yung legality na tinutukoy dito ni Mike Defensor? Ano yung legality ng pag-deliver ng pera?
Ha? Ikaw yung tipo ng taong namumulitika, ha? 'Di ba mga minamahal ka, ano yun, nanggigigil ako sa'yo. Ha, hindi ka naman miyembro ng Senado, ikaw yung bida-bida, tas ngayon magagalit ka na tinitira ka? Kasi bida-bida ka eh. Kung hindi ka nagbida-bida, bakit titirahin ka ba? Malamang hindi. Hindi naman ako ang nagtawag. Ang sinabi ko lang, may Blue Ribbon Committee, punta natin, tumalo tayo. In the same manner, yung special session sila, pwede mo sabihin na umattend kayo doon at makiisa tayo doon sa special session. Kaya para sa akin, ang daming pinag-usapang nakawan doon sa pagtatapat. Anong pinag-usapang nakawan? Eh, planted yung... alam mo, Mike Defensor, wag mo kaming tinatarantado, ha? Planted yung mga testigos ninyo. Paano nasabing pinag-usapang nakawan? Pinag-usapang kemerot na yan? Paano ganon? Ha, hindi ko magets eh. Pinag-usapang nakawan? Ano yung pinag-usapang nakawan? Masyado kang nagmamalinis. Marunong ka pa sa mga mambabatas. 'Di ba, Mike Defensot? Ano yung pinag-usapang nakawan? Eh kayo-kayo nga lang din tong nagbobolahan dyan eh. Sa tinatawag ninyong maleta-maleta effect-effect na yan. Asikasuhin mo yung kaso mo, oo. Doon sa hotel mo, sa Chicago Bar. Yan yung asikasuhin mo, yung human trafficker ka daw kasi eh. Kaloka na, nanggigigil ako. Mga 18 Marines, bakit naman ang naging problema natin ay yung legalidad ng Blue Ribbon Committee o hindi? Hindi naman sa tinutukoy dito is yung legality ng Blue Ribbon Committee. Ang tinutukoy dito, yung pagiging destabilizer ninyo. Yun. Oh, may 3 maleta na nakuha sa bahay aliwan ni Mike Defensot. Sabi ni Polonges Youthman. See? May nakuha nga daw 3 maleta dyan sa bahay mo. Anak ka ba naman ng tarantado? Dapat natin tingnan dito yung korupsyon. Yung pa rin ang inihingi ng tao eh. Diba? Hindi dapat O, kaya nga tinitingnan, kaya nga iniimbestigahan ka. Kasi yan, di ba yung gusto mo mangyari? Tingnan ang issue ng korupsyon, kaya nga iniimbestigahan ka. Di ba? Kaya nga iniimbestigahan ka kasi yung issue ng korupsyon yung topic dito. So, anong problema mo? totoo. And syempre, sana, pagkamat nagbago ng tirata ng Senado, ituloy pa rin nila yung investigation. Marami pa rin hindi pinatawag. Di ba yung 18 Marines? Nandiyan na. Lumagdag pa yung 4. Actually, 14 yun eh. So may 10 pa talaga na pwedeng lumabas. Pagkatapos yan, Ano, hindi pa din tapos yung Maletflix ninyo? Yung may 10 pang lalabas, mayroon pang 14. Hindi pa ba tapos yung Maletflix ninyo? Expose na kayo sa kasinungalingan at katangahan ninyo? Hindi pa ba yun tapos? Hindi pa ba yun enough? Ha, Mike Defensor? Minsan matuto tayong mahiya, ha? hindi pa rin pinapatawag sila P.S. Bersamin, Secretary Pangandaman, si Mark Texay, Paul Estrada, si Yusek Adrian Bersamin, at saka si Yusek Paul Estrada. Ito yung mga bagay na kung talaga dapat natin makita, para malaman naman natin yung korupsyon, ano ba yung nangyari talaga, ano ba yung delivery ng pera. Pero sabi kasi nila, sir, hindi ka naman po sitting sa congressman. Wala po kayong authority to hold the Blue Ribbon Committee. I did not hold the Blue Ribbon Committee meeting. In fact, ano naman yun eh, talaga, wala na. Hindi Anong I did not own the Blue Ribbon Committee hearing, pero ang ginagawa mo, inaangkin mo na, ay, BRC to, ito yung legit na Blue Ribbon Committee hearing. Paano nga naging legit? Eh, hindi ka nga sinipot ni Marcoleta. Hindi ka nga sinipot ni Alan Peter Cayetano. Kumbaga, iniwan ka na nga sa ere. Paano naging, ngayon, laban bawi na? Sinabi mo before, ito yung legit na Blue Ribbon Committee hearing. Tapos ngayon, I did not own the Blue Ribbon Committee hearing. Walang ganon, 'di ba, Defensor, kapag wala ka nang nailabas na ebidensya sa nakawan na sinasabi mo, panay pagsisinungaling ang pinagsasabi mo sa harapan ng media, tapos sasabihin mo harap-harapan na pinupolitika. Yan yung ano yung problema kay Mike Defensor. Wala na, hindi na nga tayo interesado sa kanya. Paingay lang siya ng paingay, kumbaga latang walang alam. Parang ganon yung ginagawa ni Mike Defensor. 'Di ba, Charlie Whiskey? Ang hilig niyan magpa-press conference, takot sa legit na Blue Ribbon Committee ni Tulfo. Totoo, dapat ikaw ngayon umattend dyan sa Blue Ribbon Committee ni Erwin Tulfo eh. Bakit parang dead is mine nangyayari, dinidedma mo? Kala ko ba matapang ka? Kala ko ba may ibubuga ka? So bakit mo dinidedma? Kung akala namin matapang ka, may ibubuga ka. Bakit yung 18 Marines mo ayaw mong padaluhin doon? Doon na ba natatapos yung Maletflix ninyo? Ha? Aray mo. walang secretariat doon ng Senado eh. That should have been called at that time by
subcommittee chairman, Senator Tony Pagcoleta. Ang nangyari nga lang was, nung mangyayari yung Blue Ribbon Committee at sabi ko sa mga tao, pumunta tayo, makiisa tayo doon, eh bigla nagkaroon ng mga Oh, bakit ngayon sa legit na Blue Ribbon Committee hearing hindi kayo makiisa? Sige nga, dalawa lang naman yung question dyan eh. Di ba kung matapang ka, may paninindigan ka, umattend ka. Kung alam mo wala kang kasalanan, humarap kayo doon. Di ba? Pero bakit ano yung nangyayari? Nagkekengkoyan tayo dito? Naglolokohan tayo dito? Defensor kay Kong Pipito Alvarez, palpak na kayo, kaya umalis si Marcoleta nung dumating si Kong Alvarez sa hearing nila Kawatan. Ayan yung problema eh. Kasi ang daming ebas eh, ang daming ingay na nangyayari. Oo, hindi na tumutugma yung kanilang script. 'Di ba? Nagdadahilan na lang tong si Mike Defensor eh. Tong drama ni Mike Defensor, Defensor mahiya ka na lang. Oo, yan na lang yung ano eh, yung dapat mong gawin. Mahiya ka na lang. Pinagtatawanan ka na nga eh. Hindi pa ba sapat na pinagtatawanan ka? 'Di ba meron pa yun eh, balita yung ex ni Defensor, mga minamahal. Meron akong nakita ha, yung ex ni Defensor daw ay kasama din daw sa issue ng flood control. Totoo ba yun? Parang nakita ko lang yun eh. Merong post na ganon. 'Di ba mga minamahal, merong post na ganon, hinahanap ko eh. Hinahanap ko. Di ko lang makita. Kasi yung kaso ni Mike Defensor, iyahain na eh. Di ba, mga minamahal? Oh, yan oh. Ex kong Mike Defensor, giniit na ginigipit. Ano yon? May ex siya eh. May ex siya na pinost. Sino ba itong nakapost na to? Senator Di ba, mga minamahal? O ngayon, ito may... Dating